Lemon in the middle portion, Skyshack and Big Lagoon. Skyshack regains the lead and finally close finish. Good day bayang karerista! Welcome back dito sa Karera sa Pinas. Muli tayong magbibigay ng tips at analysis para naman sa karera ngayong araw ng linggo, March 8, 2026. Dito pa rin yan sa karerahan ng Metro Manila Turf Club sa Malbar, Batangas. Magsisimula ang race 1 ng alas 2 ng hapon. Meron tayong 9 na karera, 8 karera ang paglalabanan sa distansyang 1400 meters, habang may isang karera tayong lalargahan naman sa distansyang 1600 meters. Meron tayong 2 set ng winner take all, isang set ng pick 6, 2 set ng pick 5, at isang set ng pick 4. Syempre, yung iba pa nating mga favorite exotics. Halos lahat ng karera ngayon, mayroong mga premyo. Siyempre, pakarera ulit to ng Club Don Juan sa kanilang 25th founding anniversary. Kaya meron tayong mga special races. Maganda lineup. Tingin ko, balansyado, maraming kalahok. May mga nakita akong angat, pero tingin ko kahit magyamado to, maganda yung ibibigay na dividendo dahil malamang magiging kaladkad ang benta. Lahat may equal chances. Kaya galingan natin, bayang karerista. Sana makatulong tong mga kursonada ko. Di ko na patatagalin pa. Simulan na natin. Race number 1, start ng ating first set ng winner take all, races 1 to 7, isang Pilracom rating based handicapping system class 4, 42 to 56 split. Meron tayong 12 kalahok. Ang first choice ko dito yung numero 7 si Concrete Solution, gagabayan ni Christian M. Pilapil. Ito last February 14 sa kabila sa PJC, nagtalaya ng 1 minute 25.8 seconds sa 1400 meters kung saan pumanglima siya sa karera nila Paris with bronze at high dollar. May best time yan sa 1400 meters dito sa Metro Turf na ginawa niya last October 3 na 1 minute 26. Ito hindi pa lumalabas yung full potential pero always in the money itong kabayan na to. Pinatry naman ngayon kay Christian Pilapil, baka ngayon makaisa ng panalo to. Baka kung makapwesto to agad, malaki na panalo nito. Mabibigat din yung mga nakakalaban nito. Kaya yan ang first choice ko. Ang panigundo ko naman dito, yung numero 3 na si Batang Kangkalu, gagabayan naman ni YL Bautista. Last February 22 dito sa Metro Turf, nagtalaya ng 1 minute 30 sa 1400 meters kung saan pumang-anim siya sa karera nila high maintenance at controller. May best time yan sa 1400 meters na ginawa niya last November 9 na 1 minute 25.6. Parang maraming matulin dito sa karera na to. Tingin ko, ito ang pwedeng manggaling sa likuran. Tingin ko kung maghahaguran yung mga nasa unhan, malamang isa to sa darating. Medyo atrasado lang, nasa loob yung numero, pero kaya naman siguro diskartean ni Ison to. Yan ang second choice ko. Good luck bayang karerista. Race number 2 na tayo. Start ng ating first set ng pick 5, races 2 to 6. Isang Club Don Juan de Manila Anniversary Special Race 2, sponsored by Metro Manila Turf Club Incorporated. Meron tayong 7 kalahok. Ito, puro dekalibreng kabayo. Ang first choice ko dito, yung numero 4 si Birchton, gagabayan ni Apoy Asuncion. Last December 28 sa PJC, nagtalaya ng 2 minutes 2 seconds sa 2,000 meters kung saan nasigundo siya kay Ace of Diamonds. May best time yan dito sa 1400 sa Metro Turf na tinala niya last year na 1 minute 23.4. Ito, napahinga pero last run nito, kapiraso lang natalo kay Ace of Diamonds. Gamay naman ni Apoy ito. Napanalo niya na din to. Malamang isunod lang to ni Apoy. Problema lang dito, baka mapagtulungan ng mga kabayo ni attorney, mapabor dun sa 6. Pero kung isahan, dyan ako. Ang panigundo ko, yun na rin yung numero 6 na si Miss Ocala, gagabayan naman ni CS Pare Jr. Last February 22, dito rin sa Metro Turf, nagtalaya ng 1 minute 55 seconds sa 1800 meters kung saan tinalo niya si Tiz Damun. May best time yan sa 1400 na ginawa niya last December 31 na 1 minute 24.4. Ito galing sa panalo to, tingin ko baka mag-umento pa. Ang dami din pwedeng mangialam kay Birchton, baka sa kanya mapabor, baka another come from behind win para sa kanya. Pag tinalo niya si Birchton dito, malamang pwede na to sa malalaking karera. Kaya yan ang second choice ko. Good luck bayang karerista. Race number 3 na tayo. Start ng ating second set ng winner take all, races 3 to 9, isang Club Don Juan de Manila Anniversary Special Race 1, sponsored by Philippine Charity Sweepstakes Office. Dito ang first choice ko, yung numero 9 si Greatest Moment, gagabayan ni Ryan A. Base. Last January 23 dito sa Metro Turf, nagtalaya ng 1 minute 10.6
sa 1200 meters kung saan tinalo niya si Bride 3 at Dreaming Always. May best time yan sa 1400 meters na ginawa niya last November 7 na 1 minute 24.8. Ito, impresibo yung panalo nito noong nakaraan. Sinunod lang ni Jen Jen, tas nung kumuha ng unahan, sabay layo. Ngayon, Ryan Base naman susubok. Tingin ko, umintado to. Kung ganun ulit i-perform niya, tingin ko may hirapan silang talunin to. Baka isunod lang din to. Tingin ko malaking chance na makaulit. Ang second choice ko naman dito, yung couple entries 2 and 2A na si Batang Pasay at Mutyanang Pasay. Unahin natin si Batang Pasay, gagabayan ni Pabs Cabalejo. Last February 18, nag-barrier yan. Nagtala siya ng 1 minute 28.6. May best time yan na ginawa niya last January 24 sa 1400 meters na 1 minute 25.6. Impresibo yung maiden assignment na ito. Kung mag-uumento to, tingin ko baka pwedeng makaulit ulit. Pero mas tinitignan ko dito yung couple entry niya na 2A na si Mutyanang Pasay. Gagabayan naman ni Mark Alvarez. Last February 22, nag-barrier yan. Nagtala siya ng 1 minute 27.2 sa 1400 meters. Pero may best time yan sa 1400 meters na 1 minute 26.4 na ginawa niya December 6. Pero mabigat yung tinalo nito nung nakaraan sa 1200 meters. Si Shiver Mipink yung inupset nito. Ngayon, si Mark Alvarez na ang susubok. Baka may paghahanda ang malaking karera to. Kung magbabakbakan sa unahan, tingin ko ito ang makakarimate. Tingin ko itong couple entries sa Batang Pasay at Mutyanang Pasay, malaki parehas ang panalo. Kaya yan ang second choice ko. Good luck, bayang karerista. Race number 4 na tayo. Start ng ating pick 6, races 4 to 9. Isang MMTCI special race in celebration for the Philippine Women's Month. Eto na naman yung mga ganitong grupo, yung mga masasakit sa ulo eh. Kung pwede lang i-all to, i-all nyo na. Magulong karera to, pinakasagad na grupo to eh. Pero ang kursunada ko dito, yung mga manggagaling sa likuran. Ang first choice ko dito, yung numero 3 na si Potential, gagabayan ni Apoy Asuncion. Last February 20, dito rin sa MetroTurf, nagtala ng 1 minute 18.4 seconds sa 1200 meters, kung saan pumang-anim siya sa karera nila California King at Heritage. May best time yan sa 1400 meters na ginawa niya last December 29 na 1 minute 30.6. Ito si Potential lately, laging biglang benta to. Baka ngayon maganda na gising nito, makapagpanalo na ulit. Ang problema lang, hindi natin alam kung buo pa ba tong kabayan na to, pero malay natin, di ba? Ang second choice ko dito, yung numero 5 naman na si Himanshi, gagawin naman ni Ed Jordan Guerra. Last February 8, dito rin sa MetroTurf. Nagtalaya ng 1 minute 34 seconds sa 1400 meters, kung saan pumang-apat siya sa karera nila Victorious Passion at Barayong. Pero may 1 minute 33.6 yan na ginawa niya last January 24 sa 1400 meters, kung saan pumang-anim naman siya sa karera nila Chef Cat at Adorable Felicia. Marami akong nakikitang matulin dito at isa sa nakikita kong pwedeng makinabang ito. Baka maganda din gising nito ngayon, makarimate na ulit. Sumagad na din to sa grupong to, kaya tingin ko pwede na ulit manalo. Kaya yan ang second choice ko, baka diado pa siya dito. Good luck, bayang karerista. Race number 5 na tayo. Start ng ating second set ng Pick 5, races 5 to 9. Isang Pilracom rating based handicapping system class 4, 42 to 56 split. Meron tayong 11 kalahok. Dito single ko na yung numero 11 si Transform, gagabayan ni JT Zarate. Last February 1 sa PJC, nagtalaya ng 1 minute 44.6 sa 1650 meters, kung saan pumangpito siya sa karera nila Bea Bell at Parade King. May best time yan na ginawa niya sa MetroTurf sa 1400 meters na 1 minute 27.6. Ito lately, malalaking karera yung sinasalihan nito nung Presidential Gold Cup na tersera yan, kila Don Julio. Parang magbabatak at magpapagpag na ng kalawang to. Noong nakaraan, hindi maganda yung pinerform niya sa Commissioner's Cup. Pero baka ito ang magiging silbing tune-up niya sa mga susunod na malalaking karera. Gamay naman ni Jeff to. Tingin ko hindi naman siya mahihirapan rumimate dito dahil nasa labas yung numero. Tingin ko makakalapit agad to. Kaya single ko na yan. Numero 11 Transform. Good luck, bayang karerista. Race number 6 na tayo. Start ng ating Pick 4, races 6 to 9. Isang Pilracom rating based handicapping system class 5, 17 to 41 split. Meron tayo ulit 11 kalahok. Dito single ulit ako, yung numero 6 na si I-Octane, gagabayan ulit ni Jeff Zarate, same connection ni Transform. Ito last run niya, last February 1 sa PJC, nagtalaya ng 1 minute 44.6 sa 1650.
kung saan pumangsyam siya sa karera nila Midnight Bell at Open Billing. May best time yan sa 1400 meters dito sa Metro Turf na ginawa niya last December 31 na 1 minute 26. Ito same thing kay Transform, parang ito din magiging tune up niya sa mga parating na malalaking karera. Last run nito, tingin ko jigger paano yung Romenda nun nagpa-change jockey ata si Jeff nun. Ngayon balik na sa kanya yung Renda, siya nagpapanalo nito. May kabigatan lang yung timbang pero tingin ko mababa siya dito, kayang-kaya niya to. Malamang back-to-back wins to sa connections. Jeff Sarate, Mr. Hermes Guerra, at syempre bagong mga alaga to ni Boss Jolo Mamukod. Single ko na ulit yan, numero 6 High Octane. Good luck bayang karerista. Race number 7, last daily double plus 1, isang Pilracom rating based handicapping system class 5, 17 to 41 split. Meron tayong 10 kalahok. Dito first choice ko yung couple entries 7 and 7A, Comeback Stronger and Laughing Tiger. Tingin ko parehas may panalo to, isang nasa unahan, isang nasa likuran. Unahin natin yung Comeback Stronger, kagabi ni Jimmy L. Shego last January 24 dito sa Metro Turf. Nagtala lang yan ng 1 minute 40.4 kung saan last place siya dumating. Pero may best time yan na ginawa niya last December 20 na 1 minute 28.6 sa 1400 meters kung saan nanalo siya. Ito yung last 2 runs nito medyo disappointing kaya napahinga to Pero yung huling panalo nito si Jimmy Shego din nagpanalo kaya gamay na to. Andyan yung Aliana pero baka isunod lang to ni Jimmy Shego. Baka makatikim na ulit ng panalo. Yung couple entry naman yung Silaping Tiger, kagabi naman ni Pabs Cabalejo last February 7 dito rin sa Metro Turf. Nagtalaya ng 1 minute 16.8 sa 1200 meters. Pero may best time yan na ginawa niya last August 31 sa 1400 meters na 1 minute 28.8. Ito naman yung tingin ko manggagaling sa likuran. Malamang pag nag-ubusan sila sa unan, ito yung isang pwedeng makinabang. Cambio Hinete pa. Pabs Cabalejo na magdadala ngayon. Alam naman natin, magaling sa Deremati to. Kaya nga the finisher ang tawag sa kanya. Itong couple entries na to, tingin ko malaki parehas ang panalo. Ang panigundo ko naman dito, yung numero 2 na si Aliana. Kagabay naman GL Shego Jr. Last January 11 dito sa Metro Turf. Nagtalaya ng 1 minute 31.8 seconds kung saan pumangsyam lang siya. Pero may best time yan na ginawa niya last October 3 sa 1400 meters na 1 minute 28.6. Ito yung siguradong magdadala ng unahan dyan. Ito, bumaba na din yung mga performances na ito Naalala ko dati, ang tataas na ng grupo na nilalabanan na ito, nakakachamba pa. Dito tingin ko may chance na ulit siyang makaisa. Tingin ko kung walang hahabol dito, pwede makalagwa. Baka mahirapan na silang habulin to pag pinabayaan nila to. Kaya yan ang second choice ko. Good luck bayang karerista. Race number 8, penultimate race. Pilracom rating based handicapping system class 3, 57 to 70. 1600 meters ang distansya. Meron tayong 7 kalahok. Dito, sisingle ulit ako. Doon ako sa napupuntong numero 7 si Ready to Risk It All. Gagabay ni John Alvin Guse. Last February 8 dito sa Metro Turf. Nagtalaya ng 1 minute 40 seconds sa 1600 meters kung saan tinalo niya si Miss Ocala. May best time yan last January 25 na 1 minute 39.4 kung saan tinalo niya naman si Baobab. Ito tip-top shape tong kabayan na to. Tingin ko makakatatlong dikit to. Parang kayang-kaya na pa tong laban na to. Swak na swak sa kanya yung distansyang 1600 meters. Nasa labas pa yung numero. Binigay na ngayon kay Alvin Guse. Malamang striking distance lang diskarte ni Alvin dito. Mukhang may pag-aanda ang malaking karera to. Kasi binigay na kay Alvin, magiging mabigat na couple entry to ni Tough Customer sa mga future stakes races. Ang daming magagaling na panlaban ni Mr. Patrick. Uy, single ko na yan. Numero 7, Ready to Risk It All. Good luck, bayang karerista. Race number 9, last race for the day. Isang Pilracom rating based handicapping system class 5, 17 to 41 split. Meron tayong 10 kalahok. Dito ang first choice ko, yung numero 7 si Sky Lover, kagabi ni John Alvin Guse. Last February 22 dito sa Metro Turf, nagtalaya ng 1 minute 32.8 sa 1400 meters kung saan pumangsyam sa karera nila Buwayang Bato at Tawi-Tawi Island. Ito mabigat yung nalabanan nung nakaraan. Dito sa karerang to, parang ilan lang sila magpipilian mo Cambio Hinete pa, biglang John Alvin Guse. Di naman bibigay kay Alvin siguro to kung ayaw manalo, di ba? Baka mag back to back pa si Alvin dito. Tingin ko kung makakapwesto agad to, makasunod agad, malaki ang panalo. Baka first time sasakin ni Alvin, maipanalo agad. Kaya yan ang first choice ko. Ang panigundo ko naman dito, yung numero G's na si Sneaky Eyes, gagabay ni JB Hernandez. Last February 22, dun din sa karera nila Buwayang Bato. Nagtalaya ng 1 minute 32.8 kung saan pumangwalo siya. May best time yan sa 1400 meters last October 17 na 1 minute 29.6.
Pero may mas magaganda pang prueba yan last year. Ito, tingin ko siya magdadala ng marcha dito. Bumaba na din sa laban. Baka pag nauna to at walang humabol, mairate ni Uno. Mahirapan sila habulin to. Alam naman natin yan ang expertise ni Uno. Dito malamang maipanalo niya na to pag walang mambulabog sa kanya. Tapos sila dito. Pero last race, paratingan to. Mas maganda kung magmamarami kayo. Kung may mga korsonada kayong diado, isama nyo na. Mas maganda, mas marami para sure ball, di ba? Yun ang lagi nating paalala. Mahirap naman kung nakuha nyo yung diado, tapos pagdating sa uli, doon pa kayo na out. Kaya, sama nyo na yung mga korsonada yung diado. Good luck, bayang karerista. At yan, bayang karerista, ang ating mga tips at analysis para sa gaganaping karera ngayong araw ng linggo, March 8, 2026. 9 exciting races sa karera ng Metro Manila Turf Club. Lagi nating paalala, ito'y sariling aral at kursonada lamang. Pagdating sa tayaan, kayo pa din ang masusunod. Natapos na naman ang isang linggong karera dito sa Metro Turf. Balik PJC na tayo next Wednesday. At syempre, meron na ulit tayo race rewind. Paalala ko ulit, every PJC lang po tayo may race rewind para po di tayo magka-problema kay YouTube. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa ating channel sa Karera sa Pinas. Makatulong po sana ang ating mga kursonada. Magsitama po sana tayong lahat. Happy racing at good luck bayang karerista.